Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga. Perlas ng silanganan. Mga minamahal ko, mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Sa inyong lahat, pinagkakaloob namin muli ang episode na ito ng Anluwagi page ng St. Joseph the Walker, Punturin, Valenzuela, Metro Manila, na pinamagatan namin o pinangalanan namin, Pokpokin Mo, Father. Bago ko simulan ang magandang pagninilay na ito, sa araw na ito, ang ipinagkaloob sa ating napakagandang Ebanghelyo, John chapter 14, verses 1 to 13. I am the way, the truth, and the life. Gusto ko pong batiin muna ang lahat ng nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At ako po lumikha ng awit. Tayong awit na ito kakantahin ko para sa lahat ng mga nanay. Yun lang chorus at saka yung coda. Hirap at pagod mo'y di kayang tumbasan. Ang ngiti mo'y pumapawi ng lumbay. Lagi akong may karamay, laging may pag-asa, dahil kapiling ka. O ina kong mahal, may katumbas pa bang pagmamahal sa pag-aalay ng buhay ng ina? Ngayon, kung nagustuhan niyo po ang nilikha kong awit para sa mga nanay, pukpakin nyo lang yung comment at sabihin nyo, Father, buuin mo yung kanta at ibabaon ko para sa inyo. Sa susunod, kakantahin ko ng buo para sa inyong lahat. Lalong-lalo na para sa talagang frontliner ng buhay mo at ng buhay ko, ang nanay mo at nanay ko. Happy Mother's Day. Ngayon, puntahan natin ang napakagandang Ebanghelyo. At ang pupukpukin natin sa araw na ito ay walang di iba kung hindi ang napakagandang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na utos niya sa banal na Ebanghelyo, yung kanyang pangako at yung kanyang tinatawag nating pirma sa pangako na yan. Ano ang sabi niya sa banal na Ebanghelyo ngayong linggong ito? Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Tandaan mo, kapatid ko, hindi request yan, utos. Huwag kang mabalisa. Manalig ka sa Diyos, manalig ka sa akin. At kapag ipinag-utos ng Panginoon, kapatid ko, dalawang tenga, pakinggan mo, at isa puso mo, sundin mo yon. Kasi sa ikabubuti mo yan. Pukpukin mo. Ibaon mo. At alam mo, ang sabi niya, ito ang kanyang pangako. Ang sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Paparoon ako sa bahay ng aking ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At babalik ako at isasama ko kayo. Nakita mo, ang ganda ng pangako sa atin ng Panginoon. Yan ay yung gusto niyang makasama tayo hanggang sa kabilang buhay. Yung talagang loob niya, yung walang mawawalay sa kanya. Yung talaga ang nais niya, yung talaga ang puso niya. Because, as I always say, God desires you. God loves you. Gusto niya, huwag kang mawawalay sa kanya. At, para lagdaan niya ito ang kanyang sinabi, ang kanyang signature. John 14:6.
Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Via Veritas Vita. Dahil siya ang daan, hindi ka maliligaw. Sapagkat siya ang katotohanan, hindi siya pwedeng bumali sa kanyang pangako. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi yan fake news. Nang sabihin niyang gusto ko kayong makasama, ipinangako niya yan sa atin ang langit. Mga minamahal ko mga kapatid, talagang ipagkakaloob niya sa mga nananalig sa kanya ang buhay na ito na ganap at kasiyasiya. Pangako yan. Maraming pangako ang Panginoon sa banal na kasulatan. At hindi pwedeng hindi niya tutuparin yun. Tandaan mo yung salitang pangako. Pang-ako. Doon ang galing yan Ang ibig sabihin, ako ang nakataya dito. Dignidad ko ang nakataya dito. Buhay ko ang nakataya dito. Hindi ko po pwedeng sirain yan. Promises are not made to be broken. Pukpukin mo yan, kapatid, sa iyong puso. Huwag kang mangangako ng hindi mo tutuparin. At, tandaan ninyo, 3 bagay ang ipinagkaloob sa atin ng banal na ebanghelyo ito. A command, a promise, and a signature. Ngayon, ang sabihin ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Yan yung utos niya na yan, talagang kokontrahin mo sa sarili mo, lalabanan mo ang lahat ng mga bagay na ikababalisan. At sa panahon ngayon, napakarami talagang ikinababalisa ng mga tao. Pagkakasakit. Mahirap magkasakit. Hindi lang yung sakit na COVID, kahit anong sakit, mahirap ang magkasakit. Lalong-lalo na sa kakulangan ng pinansya. Yung iba'y nababalisa na baka maubos ang budget. Yung iba'y nababalisa sa pagkakapatong-patong at taas na ng babayarang utang. At yung iba naman ay nababalisa na, paano na kaya itong pamilya ko? Pag wala ng lahat ng konti namin na ipon, nag-iisip sa gabi, hindi nakakatulog. Kaiisip para makagawa ng paraan. Dahil nakababalisa yung no work, no pay. Nakababalisa yung pag ako'y nagkasakit, sino mga ngalaga sa mga maiiwan ko? Nakababalisa yung thought na isang araw wala ka ng kakanin. Kapatid, masakit yun. Mahirap yun. Malungkot yun. Alam mo, walang gamot sa pagkabalisa. Wala. At kung minsan, yung pagkabalisa na yan, ang siya pang magdudulot ng dahilan kung bakit madidepress ka. At yung depresyon, mabigat na kalaban yan. Sasabihin mo pa mga minamahal ko mga kapatid, maaaring mauwi yung pagkabalisa sa pagkamatay. Hindi malayo yun. Kaya, sa panahon ito na maraming bumabalisa sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating kalooban, may panawagan sa iyo ang Panginoon. Kaya pa ba ng powers mo? Baka hindi na. Ngayon, kaya mo o hindi, ang tawag sa iyo ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Tandaan niyan, yan ang antidote sa pagkabalisa. Manalig ka sa Diyos kasi totoong may magagawa ang Diyos. At yan ang banal na ebanghelyo. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Si Jesus, anong sabi niya? Kung ayaw niyong maniwala sa akin, maniwala kayo sa mga gawang ito. Ano ba yung mga gawa na yun? Yan ang mga gawa ng pagmamahal. At hindi titigil ang Diyos sa paggawa niyan. Kapatid ko, manalig ka na may magagawa ang Diyos. Huwag kang titigil ng kadadasal. Yung signature ng Panginoon sa dulo ng banal na ebanghelyo ito, napaka-importante sa atin yan.
Ano ang signature ng banal ebanghelyong ito? Ano mang hilingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo sa kaluwalhatian ng Diyos. Dasal lang. Tiwala lang. Totoong talagang may mga bagay na nakakabalisa. Nandiriyan na yan eh. Given na yan. Hindi mo naman maaalis yan. Ano, lang, ganun-ganun lang. Gagawa talaga ng paraan para maalis sa atin ang mga bagay na pinanggagalingan ng ating kinababalisa. Yung COVID na yan, nandiriyan na. Pero yung harapin mo yan, yun ang importante. Kasi yung dahilan ng pagkabalisa, naririyan na. Pero yung mabalisa at hindi ka mabalisa, desisyon mo yun. Kailangan desisyonan mo doon sa positibo, huwag doon sa negatibo. Kaya ang utos ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Utos yun. Gawin mo yun. Father, maiuutos ko ba sa utak ko yung huwag mabalisa, wala na kaming makain? Oo, kapatid ko. Dahan-dahan, unti-unti. Tandaan mo ito. Even in psychology and in spirituality and even in the Bible, huwag mo kakalimutan to. Mas maraming ipinagkaloob ang Panginoon sa iyo na kakayanan, kapasidad para ma-overcome mo ang maraming bagay na hahamon sa iyo. Huwag mo kakalimutan yan. Ha? Your strength is far greater than your weakness. Kaya, hindi ka lulubayan ng Diyos eh. Kahit na sabihin pang, malugmok ka sa pinakamatinding kasalanan, hindi ka lulubayan ng Diyos na mahalin. Bakit? Kasi may kapasidad ka na umahon. At greater yun. Yung kapasidad mo na lumaban. Laban lang. 1 Corinthians 10:13. Huwag mo kakalimutan. Yung kantang pagsubok, diyan nakabata yan. Anong sabi doon? Wala pang pagsubok na dumating sa buhay nyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pag dumating ang pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Pakuin mo, Father. Ibaon mo. Tandaan mo, ang sinasabi doon sa kanta, huwag mong kakalimutan ito. 1 Corinto 10:13. 1 Corinthians 10:13. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa, di lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot at linlangan, gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Tandaan mo, higit ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon na kakayanan para magtagumpay ka. Sabi nga sa sinulat ni San Pablo, 1 Corinto 10:13, tapat ang Diyos at hindi kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Kaya mo yan. Huwag kang mabalisa. Manalig ka sa Diyos. Uulitin ko. Yung mabalisa ka, desisyon mo yan. Desisyon mo. Ngayon, yung pagkabalisa
makatutulong sa iyo na bumaba ang iyong buhay, di mabalisa ka araw-araw. Pero hindi eh. Talagang ang sasabihin sa iyo, choose the other side. Have courage. Alam mo, depende yan kasi sa perspektibo mo sa iyong buhay. Depende na rin yan sa kung anong sabihin na nating magiging attitude mo sa buhay. If you can change the situation, kapatid, change your attitude towards the situation. Kung hindi mo na kayang talagang baguhin pa ang sitwasyon, nandiyan eh. Abay, yung attitude mo naman ang baguhin mo para sa sitwasyon na yan na hinaharap mo. You can choose to be happy or choose to be sad. It is a choice. Happiness is not just a feeling. It is a choice. Ano? Sa umaga, pagkagising mo, pagka nararamdam mo mabigat ang pakiramdam mo, you can choose to smile or laugh or to frown. Depende yan sa perspective mo eh. Look, ano ang nakasulat dito? Ayan, nabasa mo yan. Pwede mong basahin yan sa ganito. God is nowhere. Yan ang isang perspektibo. Pero, pwede mo rin basahin yan sa ganito. God is now here. Saan ka nandoon? Yung hindi mo makita ang Diyos o yung pinananaligan mo kasama mo siya. Tandaan mo, perspektibo, attitude, karakter natin yan. Courage. Don't be discouraged. Yung iba sa panahon ng paghihirap, ayan, complain. Sa panahon ng pagsubok, napakaraming reklamo. Pero meron namang iba. Tandaan mo, just a difference of one letter. Exchange of letters. Yung complaint, pwedeng compliant. Ano? Pwedeng hindi ka naman magreklamo eh. Pwedeng sumunod ka na lang eh. Eh sabi nga po nung paborito kong philosopher, si Martin Heidegger, obedience is the greatest freedom. Cry and give up. Umiyak ka. Umiyak ka na lang ng umiyak. Magmukmo ka sa isang sulok. At ayaw mo na. Give up na ako, suko na ako. Pwede yan. Pero pwede rin namang try and give all. Pwede mo pa namang subukan mo di. Ano? Saan ka ba? Quitter o winner? Kailangan dun tayo sa positive perspective. You can choose. You can choose. Tandaan mo yan. Compete. Ha? Sabihin mo, paaratan ka sa iba o complete. Ibig sabihin, kaysa sa sarili ko ang iangat ko, makita ko na hindi ako buo kung wala sila. We are one big family. Be brave. Maging matapang. O hindi mo kaya maging matapang at antayin mo na lang doon ka sa grave mapunta. You can choose to be bitter or better. Fight and face the challenge or flight. Takasan mo. If you face it, you break it. If you run away from it, it breaks you. Okay. Palingain natin at alagaan natin ang isa't isa.
o scale. Takutin natin ang isa't isa. Saan tayo uuwi? Doom sa kadiliman o boom? Boom na boom. Hindi ba? O pwede naman talagang sabihin mo pang kahit mahirap ang buhay, may liwanag na natutuklasan ang tao. Boom! Gloom! Malungkot ka. O bloom, pumogi ka pa kapag ikaw ay nangingitik kahit sa kabila ng hirap. Lalo kang gumaganda. Upset. Yung bang parang nabigo. Talagang sabihin mong nalungkot ka. O set up. I-set up mo muli. Baka sakaling madali na by this time. To always feel the pain. Painful. Or to be faithful. Even the pain is there. And last but not the least, be a victim or a victor. Attitude yan, kapatid. Nang iutos ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Yan para sa kapakanan mo. Uulitin ko. Ayan na ang kalalagayan. Given na. Nandiriyan na yan. Subalit yung attitude natin dyan, nanggagaling mismo sa bibig ni Jesus. Kaya mo yan. Huwag kang mabalisa. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Magtiwala tayo sa Kanya. Alam mo, itong Biblia, ang unang salita nito ay, sa wikang Ingles ay in the beginning, sa pasimula pa. At ang huling salita ay Amen. Yung pakita noon sa mutsari ng bagay. The ups and downs ng buhay ng lahat ng taong nasangkot sa banal na kasulatan. Pero ang wakas pa rin, Amen. Huwag mong kakalimutan. Yang Amen na yan, ang reply natin kapag nananalig tayo sa Diyos kahit hindi natin siya nauunawaan. At alam mo, kapag isinentro mo ang Biblia, hinati mo sa gitna. Alam mo ba, na ang sentro ng banal na kasulatan ay nahahati, ay napapagitnaan ng pinakamaiksing bersikulo. Aklat ng Awit, Kabanata 17. Kabanata 117. Psalm 117. Alam mo ba na ang sentro ng Biblia ay napapagitnaan ng pinakamaiksi at pinakamahabang chapter sa Bible? Ano ang pinakamaiksing chapter? Psalm 117. 2 verses only. Ano ang longest chapter? Psalm 119. Ano ang Psalm 119? Ilang versikulo? 176 verses. Ano ang gitna? Psalm 118. At kapag ginitnaan mo, gitnang-gitna, yung banal na kasulatan, yung pinaka-cherry, kumbaga sa bullseye, yan ay Psalm 118 verse 8. Ano ang nasusulat? Pakinggan mo. Mabuting di hamak na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Yan ang sentro ng Biblia. Ang sentro ay walang di iba kung hindi ang pananalig natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo kay Jesus.
hindi lang sa kakayanan ng tao. Pokpokin mo. Father, ibaon mo. Magtiwala kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Utos yan, hindi request. It is a command. With the promise of eternal life and signature by our Lord by saying, I am the way, the truth, and the life. Nilagdaan yan ng kanyang buhay upang magkaroon tayo ng buhay. Sa panahon ito, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi maaaksaya panalangin kasi nais ka ng Diyos. Kahit ano pang katatayuan sa buhay. Nais ka niya, hangad ka niya, mahal ka niya. Kung nahaharap ang mga pananalitang iyan sa mga pasakit ng buhay na dinadala mo, hindi nangangahulugan, hindi na yung totoo. Mahal ka niya. Bilang pangwakas, gusto kong sabihin sa iyo na meron akong isang taong sadyang hinangaan sa panahon ng paghihirap. At hindi ko yan makakalimutan. Yan tatay ng isa sa mga frontliner ko. Si Nanding. Si Kananding. Alam mo, na-hospital si Kananding del Castillo. Ang ma-hospital yan, cancer. Lagi yung sumisigaw. Actually, pag nandyan sa bahay nila, pag sumigaw yan, dinig sa ikalawang kapitbahay. Bakit? Dahil sa sobrang sakit. Kahit na sinabi ng doktor na may taning ng kanyang buhay, ang sabi niya, lagi niyang isisigaw. Pag naramdaman niya yung sakit, hindi aray ko ang isisigaw niya. Ang isisigaw niya, pagagalingin ako ng Diyos. Kahit sinabi ng doktor, wala na siyang pag-asa. May taning na talaga. Nabibilang ng kanyang araw. Psalm 118 verse 8. Di hamak na kay Yahweh, magtiwala tayo. Alam mo, sa panahong iyon ng pagdurusa, hindi niya binitiwan yung pananalitang iyan. Pagkagalingin ako ng Diyos. Tinanong ako, dinalo ko, Father, hindi ba pagagalingin ako ng Diyos? Pari ako. Kahit alam kong may taning na siya. Sinagot ko siya, pagagalingin ka ng Diyos. Alam mo, hindi niya binitiwan yun hanggang mamatay. Walang reklamo, wala. At sabihin mo pa hirap na hirap, pero pinagtiis ang lahat. Hirap na hirap. Kaya naniniwala akong yung pangako ni Jesus na makasama siya. Totoo yun. Kapatid, sa panahon tayo nagdurusa, maraming ikababalisa. Kahit mahirap, why don't you try to always say, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ngayon pa lang, sabihin mo na, hindi ako pababayaan ng Diyos. Pukpukin mo yan, Father. Ibaon mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan,
ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Dahil kay Jesus, mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang sa akin, Panginoon, magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay at walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon, magpakailan